Nakita ko na dumaan si Marvin. Magpapakuha sana ako ng tubig. Marvin! Tumingin siya sa akin. Kasama niya si Xavier at may pinag-uusapan sila. Kinawayan ko siya at lumapit naman ito sa akin. Kasama pa rin si Xavier. Ano? Kanina lamang ay parang gusto ko siyang awayin. Kuha mo naman ako ng tubig. Sabi ko rito. Ang daming tubig sa pool. Ngumuso ako at kinuyom ang aking kamay. Inaasarin niya na naman ako. Gusto mo bang itulak kita sa pool at lulukin mo lahat ng tubig dyan? Tumayo pa ako at tinignan siya. Akala mo naman magagawa ko siyang matakot eh. Ang liit ko kaysa sa kanya. Oo na, ikukuha na. Masyado namang mainitin ang ulo nito. Umalis si Marvin at naiwan si Xavier. Tinatawanan niya lang kaming dalawa. No wonder, bakit nagsisalo si boss kay Marvin? Napatingin ako kay Xavier at sinalubong din ako ng tingin niya sa akin. Sobrang close pala talaga kayo. Para na kami magkapatid ni Marvin eh. Totoo naman iyon. Minsan ko na rin pinangarap na magkaroon ng nakababatang kapatid. Actually may nakalaro ako noong bata ako at mas matanda siya sa akin. Itunuring ko siyang nakatatandang kapatid at kuya ang tawag ko sa kanya. Kaya lang umalis na sila eh. No, it's not Calvin. Nakilala ko lang naman kasi si Calvin o lumipat kami ng tinitirhang bahay. Umalik si Marvin na may dalang baso ng tubig. Ibinigay niya iyon sa akin. Thank you. Iinom na sana ako sa baso na may maamoy ako. Nagustuhan ko ang amoy kaya tinanap ko kung saan iyon nagmumula. Simula nang magbuntis ako, naging sensitibo ang aking pang-amoy. Isang beses pa nga ayokong lapitan si Gabriel dahil sa pabango niya. Simula nang malaman niya iyon, hindi na siya muna naglalagay ng pabango. Ikaw ba iyon, Marvin? Tanong ko dito. Inamoy ko siya at agad siyang lumayo sa akin. Ang creepy mo naman, Ayan. Huwag mo akong amoyin. Kahit na pinapalayo niya ako, hindi ko mapigilan na amuyin ang bango niya. Ang bango, Marvin? Nagtago si Marvin sa likod ni Xavier at inihaharang pa sa akin si Xavier para hindi ako makalapit sa kanya. Kago, maawa ka sa akin, Ayan. Mabait na sa akin si Sir Gab. Huwag mo kong ilagay na naman sa hitlist niya. Nang makalagpas ako kay Xavier, tumakbo si Marvin papalayo sa akin na akala mo'y takot na malapitan ko. Marvin! You're dumb, Dad. Sabi ni Xavier. Hindi ko sila pinansin at tinabol ko si Marvin. Gustong gusto kong amuyin kung ano mang pabango meron siya. Ayan! Layo! Kung saan-saan pa nagpunta si Marvin pero sinusundan ko siya. Dumating ang sasakyan ni Gabriel. Hindi ko na malaya na nasa labas na pala kami ng bahay. Kuya! Tumakbo si Marvin sa likod ng kapatid niya habang sina Gabriel, Diego at Caleb ay tila ba naguguluhan. Lumabas na rin ng bahay sina Nazarus at Xavier pati sina Angelo at Karen. Ano? Tanong ni Diego sa kapatid. Itinuro ako ni Marvin na akala may batang inaaway ko. Si Ayan, sinasapian ata. Sinimangutan ko siya dahil sa sinabi niya. Lumapit si Gabriel sa akin. Halatang nagtataka sa nangyayari. What's wrong? Did something happen? Tumingin si Gabriel kay Marvin. Inaway ka ba ni Marvin? Ha? Hindi ko yan inaaway, boss ha. Ako pa nga hinaharas ni Ayan. Sabi ni Marvin. Tumingin ako kay Gabriel para magpaliwanag. May naamoy kasi akong mabango. Nagmumula yun kay Marvin kaya gusto ko sanang amuyin pero ayaw niya. Tumakbo siyang bigla na akala may takot na takot sa akin. Naabol ko siya. Nag-iba ka agad ang ekspresyon ng mukha ni Gabriel. May nasabi pa akong hindi ko dapat sabihin sa kanya. Kailangan na bang ipagawa ng kabaong si Marvin? Narinig ko si Xavier. Oo, parang doon na papunta eh. Natatawang saad ni Nazarus. Tumingin si Gabriel kay Marvin. Nagtago si Marvin sa likod ni Diego. Naglakad si Gabriel papalapit sa magkapatid. Hindi ko napigilan na sumunod sa kanya. Nang malapit na kami roon, naamoy ko na naman ang mabangong amoy na iyon. This time, mas tumapang ang amoy. Hindi lang kay Marvin nagmumula ito. Lumapit ako kay Diego. Naramdaman ko ang biglaan niyang pagiging tensyonado nang amuyin ko siya. You have the same scent, Diego? Hindi ko alam kung bakit tuwang-tuwa ako. Aamuyin ko na sana ulit si Diego nang hilahin ako ni Gabriel papalayo. Bakit? Iritadong tanong ko kay Gabriel dahil sa paghila niya sa akin. Stop sniffing other people. Saway nito sa akin. Hindi ko mapigilan. They smell nice. Totoo naman, sa sobrang sensitibo ng pang-amoy ko ngayon, minsan lang ako makahanap ng amoy na nagugustuhan ko. At kapag nahanap ko iyon ay hindi ko napipigilan ang sarili at ayaw tantanan ng pag-amoy dito. Alam ni Gabriel iyon. Magkapatid na libing pala ang paghahandaan natin.
sabi ni Caleb. Nakarinig ako ng pagtawa sa hindi kalayuan. Tinangka akong lumapit ulit kina Marvin at Diego pero hinila ako ni Gabriel. Tumingin ako sa kanya at kita ko ang matinding selos. Tumingin ako kay Gabriel at masama na ang tingin niya sa akin. I'm burning any perfumes and colognes in this house. Napunta sa magkapatid ang tingin ni Gabriel. Diego and Marvin, mag-uusap tayo mamaya. Bumagsak ang balikat ni Marvin at parabang umaarteng umiiyak, habang si Diego naman ay kalmado lang at tumango. Hinila ako ni Gabriel papasok ng bahay. Pinaupo niya ako sa sofa. Walang sumunod na tauhan niya sa amin at lahat sila ay nanatili sa labas. Nakabusangot ang aking mukha dahil hindi nasunod ang gusto ko. Ganito ako sa tuwing hindi nakukuha ang gusto. Simula nang magbuntis. Para akong bata. Buti nga at hindi napipikon si Gabriel sa akin. Huwag mong pagalitan sila Marvin. Panimula ko. Alam ko na ganoon nga ang mangyayari kaya niya kakausapin ng magkapatid. Hindi nila kasalanan na gustuhan ko ang amoy nila. Nang magtaas ako ng tingin kay Gabriel, nakita ko na naman ang pandidilim na ekspresyon ng mga mata. You don't like how I smell, tapos gusto mong kanila? Ngumuso ako. Galit na naman siya. Hindi ko naman ginusto, no? Hindi ko rin naman inaasahan na magugustuhan ng ilong ko yung amoy nila. It smells nice. Anong gagawin ko? Tumayo ako at hinawakan ang kamay niya. Huwag ka na magselos. Magsaselos talaga ako, Ayen. Who would like to see his woman smelling other men? Huh? Not me. Napatingin ako sa kanyang braso. Nakuugat iyon dahil sa matinding pagtitimpi. I admit, bukod sa naamoy ko kanina, isa ata sa gustong-gusto kong nakikita ngayong buntis ako ay ang pagsaselos ni Gabriel. Hindi ko yun sinasabi sa kanya dahil baka isipin niya, minsan ay sinasadya ko na pagselosin siya. Siguro minsan, but definitely not today. Hindi ko rin akalain na magugustuhan ko ang amoy ni na Marvin. Huwag ka na magselos. Niyakap ko siya at isinubsob ang mukha sa kanyang leeg. Hindi ko na magawang itago ang ngiti ko. Really? What happened to me? Simula nang mabuntis ako at lumabas ang mga pagbabago sa akin ay halos hindi ko na makilala ang aking sarili. Bukod pa roon, hindi na kami active sa sex ni Gabriel dahil sa pagbubuntis ko. May pagkakataon pa naman na iyon ang hanap ko. Ayaw niya. Iniiwasan niya at pinipigilan ang sarili dahil baka raw masaktan ang baby at ako. Kahit sinabi na naman ng OB ko na okay lang naman na mag-sex pa ngayon, ayaw niya. Now, I'm frustrated. Kaya siguro madalas gusto ko siyang nakikita na nagsiselos. Baka sakaling mapilitan siyang makipag-sex sa akin dahil sa matinding selos niya. Nang maamoy ko ang natural na amoy ni Gabriel para akong nalasing. Sa lahat ng amoy, kanya ang pinakagusto ko. Ayoko lang talaga ng pabango niya ngayon, but his natural malny scent, yun talaga ang gusto kong inaamoy. Hindi ko lang sinasabi sa kanya dahil gusto ko nga, minsan, na nagsiselos siya. Why not bring me to our room and let's make each other feel good? Kinagat ko ang laad niya at pinaulan iyon ng halik. Hinawakan ni Gabriel ang aking braso at inihiwalay ako sa kanya. No, sabi niya. As much as I want to have sex with you because you're so damn sexy, ayoko saktan ka at ang magiging anak natin. No sex until you're okay. Pinanlakihan ko siya ng mata. I am okay. Hindi nagsalita si Gabriel pero alam kong ibig sabihin ng katahimikan niya. No. Ngumuso ako. Alam ko na hindi ko siya mapipilit. Kahit pa nakikita ko ang boner niya o nararamdaman iyon, nakakayanan niya pa rin na magpigil dahil iniisip na masasaktan ako at ang baby. May tumawag sa kanya kaya ang ending ay pumasok na lang ako sa loob ng kwarto. Nahiga ako sa kama at niyakap ang unan. Bakit ba ang hilig ko ngayong buntis ako? Nagkapalit na ba kami ng personalidad ni Gabriel? Nakatulog ako habang abala sa pagmumuni-muni kanina. Nagising na lang ako, umuulan na sa labas. Tinignan ko ang oras. 2:00 pa lamang ng hapon pero dahil sa masamang panahon, madilim na sa labas. Bumukas ang pinto. Magpapanggap sana ako nagtatampo kay Gabriel pero hindi ko nagawa dahil sa kumalat na amoy sa loob ng silid. Napatingin ako sa direksyon ni Gabriel at nakita ko na nakahilig siya sa pader habang nakatingin sa akin. Is that you? Inamoy ko ulit ang kwarto. Kumakalat yung kagaya ng amoy ng pabango ni na Marvin kanina. Do you like it? Lumapit ako kay Gabriel at inamoy siya. Kahalo ng natural niyang bango ay ang pabango ni na Marvin kanina. Ang bango? Hindi ko mapigilan ang sarili. Bakit kaamoy mo na si na Marvin at Diego? Bagya siya nag-iwas ng tingin at alam ko na may ginawa siya habang tulog ako.
Was that important? Tanong niya. Umiling ako. Hindi naman importante. Paulit-ulit kong inamoy si Gabriel. Ayoko na nga siyang tantanan. Pakiramdam ko ay mababaliw ako. Bango mo, Gabriel. Gusto tuloy kitang kainin. Natawa ako sa sariling mga salita. Binuhat ako ni Gabriel at marahan akong inihiga sa kama. Natigilan ako. Hindi ko inaasahan ang ginawa niya. No, ako ang gagawa nun sa'yo. He lips my skirt at lalong nalaki ang aking mga mata sa ginawa niya. Gabriel, just this once, Ayan. Let's have sex. Padimula niya. Bukod sa hindi ko na rin mapigilan because, Dom, you're so gorgeous while being pregnant. I don't want to see you upset. Nang marinig ko sinabi niya, nangilid ang aking mga luha. Gabriel, niyakap ko siya. Hindi naman halatang gustong gusto ko na makipag-sex sa kanya. Don't smell other men again, Ayan. Baka magdilim na talagang paningin ko. Makapatay na ako sa susunod. Hinalikan ko siya sa kanyang labi. Why would I smell other people? Ikaw lang gusto kong maamoy. Napamura sa Gabriel. Mapusok niya akong hinalikan. Humiga ulit ako sa kama and we shared a steamy afternoon. Gabriel's person over voice. Minsan, Gabriel's POV. Minsan, iniisip ko na sinasadya akong pagsilosin ni Ayan. Masama ang tingin ko kay Marvin at maging kay Diego. Matapos na nakita ko kaninang paghabol ni Ayan kay Marvin para lang maamoy muli ito, para nagdidilim na talaga ang paningin ko kay Marvin. While Ayan hated the way my cologne smell, gusto niya ang kay Marvin at Diego. Anong kaibahan nito sa akin? Natutulog si Ayan ngayon kaya nagkaroon ako ng oras na kausapin ng magkapatid. Nandito rin sila Nazarus, Xavier at Caleb. Sa hindi malaman dahilan ay gusto nilang masaksihan at marinig kung ano mangyayari sa pag-uusap. What's your dumb cologne? Napakurap si Marvin dahil sa tanong ko. Sa Diego naman ay tumingin sa akin na akala mo ay hindi siya makapaniwala sa itinanong ko. Boss? You heard me? Sabi ko. Alam ko na alam nila na ayoko na inuulit ang sinasabi ko lalo na at alam ko naman na narinig nila ako. Nagkatinginan ang magkapatid habang ibang tauhan ko na naririto sa silid ay natahimik din dahil sa tanong ko. Nakalimutan ko na, boss. Nabili namin iyon ni Kuya sa mo. Get it. I want it. Lalong pumagkit sa mukha ni Marvin ang pagkamangha. It's cheap. Sabi ni Diego. Hindi yun babagay sa'yo. Get it. Sinik ko ni Diego si Marvin at napakamot si Marvin sa kanyang ulo bago tumayo at lumabas ng silid para kunin ang pabango nila. Boss, mawalang galang na. Sabi naman ni Caleb. Mas mababango at mamahalin ng mga pabango mo. Bakit gugustuhin mo yung pabango na meron sila Diego? Sabi nga nila mumurahin lang iyon. Inisip ko pa kung sasagutin ko ba ang walang kabuluhang tanong na iyon pero sa huli ay ginawa ko pa rin. Because I like it more. Bumalik si Marvin, dala ang 2 bote ng pabango na sa tingin ko ay pagmamayari ni Diego yung isa. Ibinigay ni Marvin iyon sa akin. I tried to smell it. Tama si Diego. Hindi ganito ang klase ng pabango na normal na ginagamit ko but who damn cares now? Give this to me. Walang pagdadalawang isip kung saan. Sure naman, kakabili lang namin yan ni Kuya. Tinignan ko si Marvin dahil sa sinabi niya. Wala akong pakialam. I'll pay. Sabi ko. Bumili na lang kayo ng bago, sir. Masama akong tinignan si Marvin dahil sa sunod-sunod na pagsagot niya sa akin. Kung hindi lang siya malapit na kaibigan ni Ayan at kapatid ni Diego, matagal ko na siyang inilibing ng buhay. And what? Magkatulad tayo ng amoy? No, don't way. Uminit na naman ang ulo ko nang maalala ko kung paanong habulin ni Ayan sa Marvin. Iniisip na maaaring gawin niya ulit ito kapag wala ako dahil sa pabango ni Marvin. Naiinis lang ako. I'll give you my damn cologne. Just stop using this. Nanlaki ang kanilang mga mata sa sinabi ko. Seryoso ba, boss? Tanong ni Marvin. Halatang gulat na gulat pero natutuwa rin. Hindi ako aangal. Iyon na yung pabango namin ni Kuya. Nabili lang naman namin yan habang sale tapos buy one take one pa. Hindi na ako nagsalita. Hinayaan ko si Marvin na halatang tuwan-tuwa na ibibigay ko sa kanila ang mga pabango ko. I don't care as long as hindi na gugustuhin ni Ayan na lumapit ulit sa kanila dahil ayaw niya sa amoy ng pabango ko. Hindi ko mapigilang mapangisi dahil doon. Tumayo na ako at nag-spray ng pabango sa aking sarili.
He can't wait for Ian to be all over me once you smell my scent. Mahimbing nang natutulog si Ayan ngayon. We just finished having sex. Matagal niya nang hinihingi iyon sa akin pero pinipigilan ko ang sarili because I was afraid of hurting her and the baby. Kahit sinabi naman sa amin ng OB niya na okay pa naman na mag-sex. May kakaibang takot akong nararamdaman simula nang magbuntis si Ayan. Naging antukin na siya. Ganoon daw talaga kaya as much as possible I let her take a nap and sleep. Bumangon ako. Nakatanggap ako ng tawag kanina pero hindi ko sinagot because I was in the middle of pleasuring Ayan and I didn't want to be disturbed. Nakita ko ang pangalan ni Elias. Siya pala ang tumatawag. Agad kong ibinalik ang tawag niya. Elias, may problema ba? Yun kaagad ang bungad ko sa kaibigan. Wala naman, sabi niya. Bakit hindi mo sinagot ang tawag ko kanina? Tanong nito. May ginagawa ko. Napangisi ako sa sarili nang maalala ko kung paano magmakaawa si Ayan kanina. No man can do that to her. We need to visit La Esperanza. One of the managers embezzled our money. Nasa Russia secure. My flight sa rocks. Roger's also busy. Sebastian is from nowhere. And Esteban is visiting his mother. I don't want to deal with shit along there. Tumasang sa kilay ko dahil sa sinabi niya. And you called me because I know you have free time. Tumawa ako sa sinabi niya. My friend, I am a businessman. You're not asshole. Kung busy ka, wala ka dapat sa bahay mo ngayon. Hindi ko alam kung paano niya nalaman na nasa bahay ako at wala sa opisina. Hindi ko alam na stalker pala kita, Elias. Tumawa ako ng malakas matapos niyang sabihin iyon. Alam ko na umiiling na siya sa akin dahil sa sinabi ko. Meet me after my hearing. Sabi niya sa akin, mulit tumaas ang aking kilay. Sinong gigisain mo sa court ngayon? May kutob na ako pero gusto ko na magbula yun sa kanya. Tumingin ako kay Ayan. Kapag nalaman ni Ayan na may trial ngayon ang bago niyang kaibigan, paniguradong pupunta siya roon para suportahan ang kaibigan. To be fair, one word from Ayan, I will help her friend. Ang problema, alam ko rin na may plano si Elias kaya pinapatagal niya ang kaso. Hahayaan ko na lang ang kaibigan sa kung anong gusto niyang gawin. Meet me after my hearing today. Sabay na tayong pumunta sa Sin City. I have to go. My clients are here. Tinapos niya ang tawag at dahan-dahan ko ibinaba ang aking cellphone. Tinitigan ko si Ayan at habang ginagawa iyon ay may naisip akong plano. No, I'll be meeting you right now, my friend. Masyado na nila akong inaasar dahil daw sa pagkabaliw ko kay Ayan. Kung inaakala nila na hahayaan ko na ako lamang ang magiging topic nila sa tuwing nagkikita-kita kami, sisiguraduhin ko na may bago kaming pupulutanin. Lumapit ako kay Ayan. She groaned and slightly opened her eyes. Gabriel, I kissed her forehead. May pupuntahan lang ako. I need to deal with something. I will try to come back tonight. Hindi ko pwedeng isama si Ayan sa La Esperanza. Mabilis siyang mapagod at baka ma-stress lang siya sa biyahe kung isasama ko pa. Aalis ka ulit? Kapag ganito ang tono niya, minsan ay gusto ko na lang na isama siya kahit saan ako magpunta. But this is for her safety too. Babalik din ako. Bumangon sa Ayan. Okay, balik ka kaagad. Sinong may iwan dito kasama ko? Iiwan ko sina Marvin, pati na rin sina Nazareth at Xavier. Please, huwag kang masyado maging clingy kay Marvin. She was surprised with that pero dahan-dahan din siyang ngumiti. Are you jealous? Tanong nito sa akin. Tom, yeah. Sagot ko. Malapit ko ng pagulungin ang ulo ni Marvin. So please, Ayan. Ngumiti si Ayan at tinawakan ng pisngi ko. I love seeing you jealous. But alright. Ayokong gubulong ang ulo ni Marvin. Marahan siyang tumawa at parang biglang gumaan ang nararamdaman ko nang marinig ko ang kanyang pagtawa. Umalis na ako matapos kumakausap ang mga tauhan ko. Dad is not making any move right now. If he was really behind what happened before, sa ngayon hindi pa ulit siya kumikilos. Simula ata nang malaman niya na buntis si Ayan, wala pa ulit ginagawa si Dad na ikapapahamak nito. Kasama ko sina Caleb at Diego. Marami akong tauhan pero kapag ganitong hindi naman mapanganib ang pupuntahan, madalas ay dalawa o isa lamang sa mga tauhan kong isinasama ko. Saan tayo, boss? Napatingin ako kay Diego. Mukhang iniba niya na ang pabango niya. I am hoping that Marvin will do the same. Unlike Marvin, who pissed me off for fun, hindi ako ganoong ginagalit ni Diego. Trial court. Nagpunta kami sa trial court kung saan naroroon sa Elias ngayon. Mabilis naman ang naging biyahe at nakarating kaagad ako doon. Pumasok ako sa courtroom kung nasaan si Elias.
Naupo ako at nakita ko si Elias na tumayo. Ganoon na rin ang abogado ni Rhea o Isa, whatever her nickname is. Good afternoon, Your Honor. Attorney Elias Alvaro Santiago, the private prosecutor for this case, under the direct supervision of the Public Prosecutor's Office. Your Honor, can I make a manifestation? Nagtataka rin talaga ako sa kaibigan kong ito. Magaling siyang abogado pero nang makapasa ng bar exam, 1 taon lang nag-practice ng kanyang profession at tumigil na. Hindi ko rin alam bakit bigla na naman siyang nagdesisyon na gusto niya ulit na maging abogado. May sinabi si Elias pero hindi ko na masyadong naintindihan. Napatingin ako sa akusado at masama siyang nakatingin kay Elias habang ito'y nagsasalita. Oh boy, I smell a brewing tension between them. I pray for the Honorable Court to give us another setting for this case due to the fact that the witness couldn't attend today's trial, Your Honor. Sabi ni Elias. What does the defense counsel say about this? Tanong ng judge sa abogado ni Isa. No objection, Your Honor, but with warning. Okay, we're set with warning. Do you need a subpoena, Attorney Santiago? Umiling si Elias sa tanong ng judge. No need, Your Honor. I'll personally present the witness on the next scheduled hearing. Alright. Thank you, Your Honor. Sabi ni Elias. Nag-note lang si Elias bago muling magsalita. Available, Your Honor. Matapos iyon, nag-ayos na siya ng gamit niya. Tumayo na rin ako at hinintay si Elias sa may pinto. Ang abogado naman ni Isa ay lumapit sa kanya para kausapin siya. Permission to leave, Your Honor. Umalis na si Elias at tinasan niya ako ng isang kilay nang makita sa may pinto. Anong ginagawa mo dito? Hindi ba't sinabi ko na magkita na lang tayo mamaya? Sinabayan ko na siya sa paglalakad. Nagkabit balikat lang ako at hindi na nagsalita. Katabi ng kanyang kotse ay ang sasakyan ko. Elias! Napatigil kaming dalawa at nakita namin si Isa. Nagpupuyo siya sa galit. Malayo pa lamang ay nararamdaman ko na ang galit niya. What do you mean nasa ospital si Mrs. Guevara? Nakita ko lang siya noong isang araw. Were you lying na nasa ospital siya? Ngumisi si Elias sa narinig. Do you really think I would lie in front of the judge, Isa? Many things could happen in 2 days. Alam ko na pinapatagal mo kaso. Lumapit si Elias kay Isa. Ako naman ay pinapanood lamang na magtalo silang dalawa. Yeah? Kung hindi ko patatagalin, nakakulong ka na ngayon. Hinawakan ni Elias si Isa pero tinabig niya iyon. My offer is still on the table. Grab it or have fun in jail. Itinulak ni Isa si Elias at umalis. Kinalit mo na naman. Sabi ko sa kanya habang natatawa. Ngumisi si Elias pero may kakaiba sa expression niya. Mas galit ako. Magkita na lang tayo sa building ng firm namin. Nasa helipad dito ang helicopter. Pumasok na siya sa loob ng kotse niya. Bumusi na siya bago umalis. Sumakay na rin ako sa kotse ko at sinabi kung saan kami pupunta. Nakarating kami sa La Esperanza. May sumundo sa aming sakyan. Welcome to La Esperanza, Mr. Santiago and Mr. Lord Isabel. Tinanguan lang namin siya at pumasok sa loob ng sakyan. Nahuli na ba nag-embezzle ng pera? Tanong ko sa isang tauhan namin na nagmamanage ng Sin City kapag wala kami rito. Yes sir, hawak na po namin siya. Nagtungo na kami sa Sin City. Mas namamayagpag ang Sin City ngayon. Maraming bagong bisita at ang iba ay dinadayo pa talaga nila ito para mag-relax at kung ano pang gusto nilang gawin. Inayos lang namin ang problema. Wala naman sa amin ang perang nawala. Wala pa ito sa kalahati ng kinita ng Sin City sa araw-araw. Ang problema, hindi namin gusto na ninanakawan kami. Hindi namin gusto na sinasaksa kami ng mga taong pinagkatiwalaan namin. Uwi ka na agad sa Manila pagkatapos nito? Tanong ni Elias. We already deal with the problem. Mukhang magpapaiwan pa siya rito para magpalamig ng ulo. Yeah, Ayan is waiting for me. Sabi ko habang naghahanda na sa pag-alis. What a dog. Komento naman ang kaibigan ko. Nakangisi akong tumingin sa kanya. Nakaupo siya sa isang sofa habang may alak sa kanyang harapan. If ever you close the deal with Isabela Consuegra, I wonder what breed of dog you'll become, Elias. Umigting ang panga niya. Ngumiti lang ako sa kanya bago magpaalam. Alam ko ang kwento ni Elias at alam ko kung sino si Isabela sa buhay niya. But that's not my story to tell. Papasakay na ako sa loob ng kotse na lumapit sa akin si Diego. Kita ko ang tensyon sa ekspresyon ng mukha niya. What is it? Tanong ko. Kung ano man ang dala niyang balita, alam ko na tungkol ito kay Ayan kaya nababahala ako. Tumawag po si Xavier sa akin.
May nagtangka sa buhay ni Miss Ayan habang nasa labas sila ng bahay. Nasa ospital po si Marvin at si Miss Ayan. Umigting ang pangako at kumuyom ang aking kamao. What happened to Ayan? Napalagok si Jago at ang sumunod niyang sinabi ay hindi ko inaasahan. Ayan, Spilvy. Ayan! Alam ko kaagad kung sino ang tumawag sa akin. Napatayo ako sa kinaupan ko at nilingon ang pinto ng office ng pulis. Bumukas iyon at nakita ko si Gabriel. Hinahapo pa ito. Kapansin-pansin ang mabilis na pagtaas at baba ng kanyang dibdib at balikat. Halatang nagmamadali ito sa pagpunta dito. Gabriel! Agad ako lumapit sa kanya at mahigpit na niyakap ito. Ganoon din ang ginawa niya at mahigpit din akong niyakap. It's okay. I'm here. Nanginginig pa rin ako dahil sa nangyari kanina. Hindi ko akalain na ang akala kong normal na araw ay mapupunta sa trahedya. Mr. Lardizabal? Pagbati ng isang police officer kay Gabriel, siya nag-respond kanina nang may mag-report sa nangyari. Is she excused now? Iuwi ko na siya. Matigas ang boses ni Gabriel. Halatang hindi niya gusto na naririto ako. Kasama ko naman sina Nazaro sa Xavier pero natatakot pa rin ako. Sina Karen at Angelo ay sinamahan si Marvin sa ospital. May dugo ang suot kong damit dahil natalsikan ako ng dugo ni Marvin nang protektahan niya ako. Si Marvin! Bigla kong naalala ang nangyari. Tumingin si Gabriel sa akin at halata sa kanya ang pag-aalala. Shh! It's fine. Pumunta na roon si Jago. I'm sure Marvin is going to be okay. Muring tumingin si Gabriel sa pulis. Dumilim na naman ang ekspresyon ng mukha niya. Maraming hindi magandang nangyayari kapag nasa ganitong lugar ako kaya nanginginig siguro ang katawan ko. Idagdag pa ang nasaksihan ko kanina. Opo, Mr. Lardizabal. Nakuha na naman po namin ng statement ni Miss Villanueva. Maaari na po siyang umuwi. Hinawakan ni Gabriel ang kamay ko at umalis na kami roon. Sumunod naman sa amin sina Xavier at Nazarus. Wala namang masama nangyari sa akin dahil mabilis ako na protektahan ng mga bodyguards ko. Yun nga lang, hindi na iwasan na masaktan si Marvin. Dalawin natin si Marvin. Sabi ko, nag-aalala ako. Siyang unang dumipensa nang mapansin niya na nanganganib ang buhay ko at may gustong manakit sa akin. We will. Pero iuuwi muna kita sa bahay. You need to clean yourself. Napatingin ako sa suot kong damit. Pinasuot lang ako na Xavier ng jacket kanina pero ang suot kong damit ay may dugo at marumi. Tumango ako at pumayag sa gusto niya. Si Caleb ay nagmamaneho ng kotse habang sila Nazarus at Xavier ay nasa kabila at sumusunod lamang sa amin. What happened? May alam na ako, but I want to hear it from you. Hawak pa rin ni Gabriel ang aking kamay. Dahil doon, kahit papaano ay kalmado ako. Humugot ako ng malalim na paghinga para lang makapagkwento sa kanya. Kailangan ko kasi ng lakas ng loob at baka mag-hysteria na naman ako kagaya kanina. Gusto ko kasi ng ice cream. Sinabi ni Marvin na sila na lang ang bibili pero sumama ako. I want to choose the flavor since hindi ko rin maintindihan kung anong gusto kong flavor. Padimula ako sa kwento. Inisip ko na wala naman siguro mangyayaring masama, hindi ba? Kaya nagpunta kami sa malapit na grocery store at naghanap ako ng ice cream. Nakakita ko ng gusto kong ice cream kaya't bumili ako. Papaalis na kami pero habang nasa parking, may nagtangkang sumaksak sa akin. Alerto si Marvin at siya ang pinakamalapit sa akin. Sinalag niya ang patalim at napuruhan siya sa may balikat niya. Nagawa niya namang mapatumba yung lalaki na sipain niya ito. Nagkaroon lang ng dugo ang aking damit nang lumapit ako kay Marvin. Binarin na Nazaro sa lalaki. Akala namin ganoon lang mangyayari but someone tried to shoot me. Mabuti na lang nalaman agad ni Xavier ang kinaroroonan nito kaya't nabaril niya. Mabilis ang aking nagiging paghinga. Napansin ni Gabriel iyon kaya't pinakalma niya ako. Calm down, Ayan. Look at me. Tumingin ako kay Gabriel. Follow me, okay? Breathe in. Breathe out. Sunod ko sinasabi niya at dahan-dahan na bumabalik sa normal ang bilis ng paghinga ko. Good job. Nang kumalma ako ay doon ako nagpatuloy ng sinasabi ko. May nakakita sa amin. Nag-report sa pulis kaya dinala ko dito at sinamahan ni na Xavier at Nazarus. Si Marvin, pinapunta ko sa ospital dahil sa nangyari sa kanya. Umigting ang panga ni Gabriel. May ginawa ba sa'yo mga pulis na dumating? Umiling ako. Wala naman pero siguro dahil sa masamang alaala ko noon ay takot talaga ako sa pulis. Iniisip ko na dadamputin na naman nila ako. Wala naman. Kinuhanan lang nila ako ng statement.
Napansin ni Gabriel na nanginginig pang aking kamay. Hinawakan niya ulit iyon at marahang pinisil. I'm sorry, I left you. Umiling ako, medyo laluluhan na. Natakot lang din talaga ako dahil iniisip ko rin ang baby. Kapag may nangyaring masama sa akin ay maaaring may mangyari din sa kanya. Hindi din naman natin inaasahan iyon. Huwag kang mag-sorry. Walang gustong mangyari ito. Nakauwi na kami sa bahay. Sobrang lamya ng kilos ko. Para ako nanghihina at nandito pa rin yung takot. Hindi ko alam kung napapraning na ba ako. Traumatic sa akin na nangyari dahil alam ko kung saan ako balak saksakin ng lalaki. Napahawa ako sa tiyan ko. He was trying to harm my baby too. Hindi lamang ako ang target kung hindi ang baby ko rin.